Magandang araw sa bawat isa. Ngayon naman ay muli tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kamusta po kayo sa linggo na nakalipas? At tayo ngayon ay sama-sama naman sa magitan ng ating maikling video na ito na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli tayo ay magpapatuloy sa ating mensahe nung nakarang linggo. Pinamagatan natin The Message of the Cross. Okay? Ito naman yung part 2. Alright? So, ang mensahe ni Kristo, ng krus ni Kristo, this is our Holy Week Lenten message to the world. Ang tema po natin, kung yung matatandaan, ay have you heard of the message of the cross? Narinig mo na ba ang totoong mensahe ng krus ni Kristo? So, ito po yung isang pagpapatuloy. Sandali po muna tayo manalangin. Dakila Diyos, marami pong salamat sa iyong salita ngayong umagang ito na aming pong pagbubulay-bulayan at ngayong hapon na ito, ngayong araw na ito, Panginoon, sa iba na manunood sa video na ito. At Lord, Ikaw, Panginoon, ang maparangalan sa umagang ito at ang iyong pangunguna ang siya namin hinihiling, magpahayag ka sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa iyong Santong Espiritu, kami ay umaasa sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po sa ating teksto dito sa mga taga Filipos, kabanatang 3, 3:18 hanggang 9, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Jesucristo. Ayan. So, maliwanag na ito'y si Pablo dito, sulat sa mga taga-Pilipos, ito po ay siya'y nangungusap sa mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. So, what is the message about the cross of Jesus Christ to whole humanity? Anong mensahe ng krus ni Kristo? So, nung nakaraang Sunday, tinalakay po natin, number 1, tatlo po ito, no? Apat sana ito, pero 3 na lang. Pwede mo naman dagdagan kung gusto mo, pero sa pag-aaral na ito, 3 ang aking isi-share sa inyo, pero solid na po ito. Okay? So, ang unang tinalakay natin last time ay ang kalayaan ng tao sa pagkakagapos sa mundo. Alam niyo po, tayo ay nakatanikala, nakagapos sa mundong ito. Kaya lahat ng ating dinidesire, lahat ng ating sinasapantaha, lahat ng ating gustong gawin ay pang mundong ito. Ano? Unaware na tayo po pala ay nakagapos dito. Tayo'y alipin dito. At super bihira na tayo ay nag-iisip ng mga bagay para sa Panginoon. Alright? So, sa totoo lang, ayon doon sa ating binasa sa Pilipos na sulat ni Pablo, yun ang pagkakaiba ng mga nakay Kristo. Hindi na pang makalupa ang kanilang mga hangarin. So, number 1, ang mensahe ng krus ni Kristo ay kalayaan ng tao. Alright? Lahat ng tao gusto malaya. Problema, may iba na kaya gusto malaya kasi gustong malayang gawin ang sarili nilang kagustuhan na walang pipigil sa kanila. Doon naman magkakasala ang tao sa Diyos. Ayon sa Santiago 4:4, ito'y konting review lang, ano? Doon sa binasa natin nakaraan, kung hindi nyo napanood yung ating nakaraang mensahe, balikan nyo po ang part 1 nito. Okay? Nasa atin po dyan ang link. So, ilalagay po yung link dyan sa ating comments section. I-click nyo lang yung part 1. So, sabi sa Santiago 4:4, kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. So, it's just one way or the other, no? Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos.
Roma 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay? Kailangan ma-transform daw tayo. Okay? Ang transformation po ay nagsisimula sa mind. Ito po ay, dito nagsisimula ang tunay na pagsisisi. Alright? So, diniscuss na kasi natin yan, kaya hindi na natin masyadong pahabain ito. Kung wala si Kristo po sa buhay ng isang tao, hindi siya makakalaya sa sumpa, sa tanikala ng pang-aalipin ng sanlibutan ito, ng kasalanan, at kahit sabihin pa niyang kakampi niya ang Diyos. Lahat naman ng tao naniniwala sa Diyos. One way or the other, may kani-kanyang Diyos na pinaniwalaan ng tao. Pero hindi yun ang issue. Kahit kakampi mo pa ang Diyos, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, useless po yan, pagiging kakampi ng Diyos sa iyo. John 8:36, sabi ni Jesus, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Si Pablo din, yan din ang sinabi. Roma 8:2. Now sabi diyan, through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Pinalaya ka na sa kasalanan at kamatayan. At ang Holy Spirit ang may gawa noon sa iyo. So yan ang number 1, no? Ang kalayaan ng tao sa pagkakagapos sa mundo. No? Ang mundong ito ay puspos ng kasalanan. So palalayaan kayo ng mensahe ng krus ni Kristo, number 1. Number 2, tutuloy tayo ngayon, araw na to, sa ikalawa, mensahe ng krus ni Kristo ay hindi lang kalayaan ng tao sa pagkakagapos sa mundo, kundi kabanalan ng tao kay Hesus Kristo mismo. Kabanalan ng tao kay Jesus. Hebreo 12:14, anong sabi diyan? Without holiness, no one will see the Lord. Kung walang kabanalan, walang taong makakita sa Panginoon, makasusumpong sa Panginoon. Sabi ni Jesus sa Mateo 5:48, be holy as your Father in heaven is holy. What Jesus was saying is impossible in human terms po. However, this is God's standard, no? Hindi pwedeng ang Diyos ang magpasakop sa kawalang kabanalan ng tao kung hindi kaya ng tao. Una, siya yung Diyos eh. No? Ikalawa, banal niyang nilikha ang tao. Tapos nilamutak lang natin, nilapastangan, sinalaula lang natin. Ano? Nagpakaalipin tayo kay Satanas sa magitan ng pagsuway at pagsunod sa ating sariling free will na nagpasakop sa kalooban ni Satanas nung tuksuhin si Eva at Adan, no? Nagpasakop tayo. Sinalaulan natin ang ating sarili, ang ating kabanalan na nilikha ng Diyos. So walang kasalanan ng Diyos dito. Tayo ang dapat magbayad sa ating kasalanan. So tayo ay nawala ang kabanalan sa atin from being a child of God na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, si Eva at Adan, naging hindi na child of God. Naging children of the devil ng sangkatauhan. Kaya kailangan talaga ang Savior. Alright? So, ang sabi sa 1 Corinthians 6:11, 1 Corinto 6:11, at ganyan ang ilan sa inyo noon, ngunit kayo'y nahugasan na. So, ganyan daw ang ilan sa atin ngayon. Again, nanungusap dito si Pablo sa lahat ng mga nakay Kristo, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng Christianity. Una kanina sa Pilipos, ngayon naman sa kanyang mga nasasakupan sa Korinto. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Anong sabi diyan? Ngunit kayo'y nahugasan na. Kayo'y pinabanal na. Kayo'y inaring ganap na sa pangalan ng Panginoong Jesus o Hesus Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Pansinin niyo yung tatlong sinabi diyan. Nahugasan na, pinabanal na, inaring ganap na. Anong napansin nyo dito sa mga terminolohiyang ginamit dito ni Pablo? Past tense o future tense? No? Malinaw po, ito ay pure essence of salvation. Ito yung pinaka-katas talaga ng kaligtasan. Ng pagliligtas ng Diyos. Yung hugasan ka, pabanalin ka, at ariin kang ganap.
Pero ito po ay nasa past tense, no? Hindi po siya future tense, hindi sinabing huhugasan ka pa lang, pababanalin ka pa lang kapag sumampalataya ka at aariin ka pa lang ganap. Hindi ganoon. Hindi siya pangako na gagawin pa lang ng Diyos after we die. Salvation is not after death. Salvation takes place while we live. Okay? Ibig sabihin, tapos na po. Sa ilang mga tao, ito ay sa mga mananampalataya, tapos na ang pagliligtas ng Diyos. Nakamit na nila, nahugasan na sila, pinabanal na sila, inaring ganap na sila. No more issue with God, with these people. Resolved na sila sa Panginoon. Kaya nga, sa krus, ang sabi ni Jesus, it is finished. Tapos na. No? Yan ang sinabi niya doon sa krus, nung sinapako, nabayubay. So ngayon pa lang, saved ka na, kapatid. Kung ikaw ay nakay Kristo, tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, inaring ganap ka na, nahugasan ka na, pinabanal ka na, ikaw ay lubos dapat ang iyong pananampalataya sa Panginoon na ikaw ay sa langit na ang punta. No? Nahugasan na, pinabanal na. Now, may kadugtong yon sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, nahugasan ka na, pinabanal ka na, at inaring ganap ka na sa pangalan ng Panginoon. Hindi ito sa pangalan mo, hindi ito sa nagawa mo, hindi ito sa mga kabutihan mo, hindi ito sa mga effort at pagsisikap mo na maging karapat-dapat sa Diyos. Because we are not saved by our good deeds, by works, sabi ni Paul sa Ephesians 2:8 and 9. No? Hindi ikaw ang may gawa ng kabanalang ito, kasi hanggang ngayon, kahit sinabi pang inaring ganap ka na, pinabanal ka na, nagkakamali ka pa din. Nagkakamali pa tayo. Nagkukulang pa tayo, kaya nga may mga hiduaan kahit mga Kristiyano na. May mga galit-galitan, ano? Maraming Kristiyano makalaman pa din. But in the eyes of God, because of Jesus Christ, dahil kay Jesus, sa pangalan ng Panginoon, ang larawan mo sa Kanya ay linis na. Inaring ganap ka na. Hindi natin ito lubos maintindihan kasi ang mababaw ang pananaw natin. And we base our judgment on what we see. What we see around us is imperfect. Hindi perpekto ang tao. Walang taong perpekto. But God knows that, na hindi tayo perpekto. But pa rin in-insist ng Diyos na perpekto na tayo sa Kanya. It's not because of us. It is because of Jesus who is in us. Yun ang nakikita niya. Yan ang sabi diyan, no? Sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kaya tayo ay nagiging banal sa harap ng Diyos, kundi sa mga ginawa ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, inaring ganap niya tayo. In other words, ang kabanalan ni Kristo sa atin ang bumubusilak at nakikita ng Diyos sa atin ngayon, kaya tayo ay ganap. Everybody say ganap. Ganap. Sa English yan ay perfect. Ha? Perfect na. Sinasabi natin madalas, hindi tayo perfecto. But sinasabi ng Biblia sa atin perfecto. Tandaan natin, yung huling verse na binasa ko, Korinto. Aklat ng Korinto. Sa lahat ng mga church planting na ginawa ni Apostle Paul, ang mga believers in Corinth, sa Korinto, no? Mga Corinthian believers, ang pinakapasaway sa lahat, no? Ng mga Kristiyano. Magulo sila sa kanilang fellowship, sa church nila, kaya lagi silang pinagagalitan ni Pablo. And yet, tinatawag sila ni Pablo, you are the saints of God. No? So, anong ibig sabihin yan? Perfect na tayo sa mga mata ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili doon sa krus para sa atin. In human terms po, again, oo, kagalit-galit ang mga ginawa ng mga taong naging daan ng pagdudusa ni Jesus Christ sa krus nung araw na yun. Gayong alam nating wala siyang kasalanan para parusahan ng ganong criminal's death. No? Kagalit-galit yun, nakakainis. Ano ba itong mga taong ito? Titigas na mga ulo nito, hindi sila naniniwala kay Jesus. No? Pinaratangan na si Jesus, alam naman na walang kasalanan yung tao, ang daming ginawang mas mabuti yung tao. No? Hanggang sa pinakahuli-huli,
wala silang makitang kasalanan kay Lord. Si Haring Herodes, hindi makitang may mali sa taong ito. Si Poncio Pilato, walang makitang mali sa taong ito. Naghugas kamay na nga si Pilato eh. Pero nagdesisyon pa rin ang masa na ipako sa krus ang taong ito nang walang dahilan. No? Pero mga kapatid, mind you, kung hindi nangyari iyon, yung kawalang hiyaan yun, kawalang katarungan, at walang hindi sa tamang desisyon ginawa ang pagpako kay Kristo sa krus, kung hindi nangyari yun, wala tayong kabanalan sa Diyos na magaganap. Alright? So, kalooban mismo ni Jesus at ng Ama ang lahat ng nangyayari sa Kanya nung panahong yon. No? Ang mga tao walang kamalay-malay dito. Basta't ang kanila, ginusto lang nila, pero wala silang kamalay-malay. Ipinahintulot ng Panginoon, ng Ama, ng Diyos, ang lahat ng nangyaring yon. At ginusto rin to ni Jesus. In fact, yun ang purpose niya. Ba't siya bumaba rito sa lupa eh? Para ialay. Yun ang kanyang pinakamalaking papel sa mundong ito nung siya'y nanaog at nagkatawang tao. Ang ialay siya sa krus ng walang kasalanan. Isang malinis, banal na tupa. Maamo at hindi sumasalungat, hindi kumukontra, hindi pumapalag hanggang sa point of death. Ano? Yan po yung kabanalan na meron si Kristo. Kasi una pa lang, dito mo makikita, unang-una pa lang, during his last dinner, yung tinatawag nating Last Supper, no? During his dinner with the disciples, alam ni Lord na ipagkakanulo na siya ng kanyang alagad. No? Alam niyo po ang ginawa ni Jesus? Di niya pinigilan si Judas. Sa halip, pabulong na inapura pa niya si Judas na isagawa ang pagkakanulo. No? Sabi niya, sigawa mo na yung plano mo. Wala, hindi narinig na ibang disipulo yon. Hindi nila naintindihan kung ano yung binubulong ni Jesus kay Judas. Na ituloy mo na yung plano mo. yung balak mo. John 13 verse 27. When Jesus had eaten the bread, or when Judas had eaten the bread, no? Kumakain sila, dinner yun eh. Last Supper. When Judas had eaten the bread, Satan entered into him. Last Supper, ano? Pwede pala yun na ikaw ay nagbe-breaking of bread, tapos doon ka pasukan ng dyablo. Pag wala ka talaga sa Panginoon, pwede yun. Satan entered into him, then Jesus told him, hurry and do what you're going to do. Bilisan mo. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Grabe, ano? Hindi niya pinigilan. Si Pedro, ganun din, ano? Pinigilan niya, pero some other time, sabi ni Jesus sa kanya, alam mo ba, Pedro, gusto kang kunin ni Satanas. Gusto ko niyan may gagawin siya sa'yo, pero I prayed for you. Pero si Judas, pinahintulutan niya ang ipagkanulo siya. So, may kalooban, kagustuhan ni Jesus yung nangyari sa kanya, sa krus. Walang kamalay-malay po ang ibang alagad sa bulungan na yon, na magaganap pala ang pinakasusi ng pag-aalay kay Jesus sa krus. Kaya tumayo si Judas, no? Kung babasahin niyo yung sumunod ng mga versikulo, ito po ang sabi doon. Tumayo po si Judas at umalis sa kanilang dinner fellowship. Habang kumakain sila, para isuplong si Jesus. Pero ang buong akala po ng mga disipulo sa bulungan na yon ay pinababayaran na ni Jesus yung kinain nila. Sige, bayaran mo na yung kinain natin. O kaya, pumunta ka na doon at bigyan mo na ng pera, bigyan mo na ng ayuda yung mga mahirap. Yun ang akala ng mga tao, kaya tumayo si Judas, hindi pa sila tapos kumain. Yun na pala yung pupuntahan na ni Judas, yung mga taong darakip kay Jesus. Ipagkakanulo na siya. So, planado ni God ang lahat. At yun ay para sa ikaliligtas ng mga tao. Kumbaga, planado rin ni Jesus Christ ang lahat. Pero during his crucifixion, it seemed to everyone na nakarinig sa sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero ang totoo po noon, ito yung nakasulat sa Mateo 27:46, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero sa mga hindi nakakalam, no, yung sinambit ni Jesus na yon, yun po ay memory verse. Yun ay nakasulat sa Awit 22:1.
Memory verse po ni Jesus yun mula sa sulat ni Haring David sa awit 22:1. My God, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sa Tagalog, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan ang awit pighating isinulat ni David noong siya'y nagdudusa ni Haring David. Naalala ni Lord yun sa gitna ng kanyang pighati sa krus. Ang pagsambit ni Jesus sa verse po na yon ay pagpapakita na siya ang katuparan ng verse na yon, ng Psalm 22. Siya katuparan ng propesiya sa Psalms 22, known today as the Messianic prophecy of King David to Jesus Christ. Na hindi alam ni King David yun habang sinusulat niya, guided by the Spirit kasi siya noon. Na yun pala ay prophecy kay Jesus. Kaya si Jesus, sinambit niya yun sa krus. At yung pagkakasambit niya sa krus, yun ang pahiwatig na siya ang katuparan ng Psalm 22. Kaya kayo dyan, ang mga kinukwestiyon po ninyo ang pagka-Diyos ni Jesus, no, dahil sa verse na ito, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Wrong interpretation po kayo. No? O, kung Diyos yan si Jesus, bakit niya tinawag na Diyos, ang Diyos? At ba't siya pinabayaan ng Diyos? Kasi Diyos, tao lang siya. Yan ang sabi ng iba sa kanila. Wrong interpretation po kayo. No? Mali ang iniisip nyo sapagkat malinaw na po na nauna pa sa verse na yan, ang Mateo. Nauna ang sinabi ni Mateo sa Matthew 2:23, sabi diyan, noong pinagbuntis o pinagbubuntis na ng birhen si baby Jesus, ang sabi sa Matthew 2:23. Or I think this is Matthew 1:23. They will call him Emmanuel, which means God with us. Yung baby na ipagbubuntis, na isisilang ng Birhen Maria, siya po ay God with us. Walang iniisip si Jesus sa krus na pinabayaan siya ng Ama. No? Huwag niyo pong isipin yung gano'n. Mali ang interpretasyon niyo kay Lord dahil nauna niya na rin sinabi pa, bago pa siya ipako sa krus, nauna na rin sinabi ni Jesus sa mga alagad niya na ang Ama at na ako at ang Ama ay iisa. Meaning, magkasama sila sa mga ginagawa niya noon. No? So, kasama niya ang Ama all the way from the Virgin's womb to Calvary's cross. No? Hindi siya pwedeng pabayaan o iwanan ng Ama. Yun po ay memory verse ang kanyang sinabi. Again, awit 22:1 po yun. Katunayan, nakasama niya ang Ama ay immediately after niyang malagutan ng hininga sa krus. No? Nagdilim agad ang paligid. Nagdilim ang kalangitan. At lumindol na malakas hanggang napunit ang makapal na kurtina ng templo. Mula taas hanggang baba. Saan ka makita ng kurtinang mapupunit mula taas hanggang baba? Alright? So, at makapal po ito. Sobrang kapal nito, no? Hindi ito yung mga ordinaryong kurtinang kamukha nitong sa atin. No? Yung kurtinang yun ay parang wall. Pader doon sa Holy of Holies. First time napunit po ito in over 100 or 200 years na mula nung ito'y nakakabit. Yan. So, napunit yung kurtina ng templo mula taas hanggang baba at nabiyak ang mga bato. No? At nabuhay ang mga banal na matagal ng patay at sila'y nagsilabasan sa sementeryo at nagpakita sa mga tao sa syudad. Mateo 27 mula 50 hanggang 53. So kung hindi siya Diyos at iniwan siya ng Diyos, may narinig ka bang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng tao nung namatay ang isang kilalang tao? May narinig ka bang ganitong pangyayari na nung malagutan ng hininga yung taong yun, no, lumindol bigla, nagdilim, nagkaroon ng eclipse, nagkaroon ng solar eclipse, dumilim, no? Nanikluhod ang araw, ang liwanag, no? Ay nalungkot kung hindi siya Diyos. Kung wala doon ng Diyos, walang ganitong mangyayari. Yan. Kung pinabayaan na siya ng Diyos, hindi susunod ang ganitong pangyayari.
Kasi ito'y supernatural event. Only a supernatural being can perform supernatural events like this. No? Now, walang ganito. Wala kang narinig na ganitong kwento na may namatay tapos ganun ang nangyayari sa daigdig. Kasi nga po, lahat ng mga namamatay na tao ay tao lang. Si Jesus lang ang Diyos. At kasama niya ang Diyos. Sa puntong yun, di siya pinabayaan. Namatay si Buddha, namatay si Muhammad, at lahat ng mga ipinagpapalagay ng mga tao na Diyos sa kanilang reliyon. Namatay lahat, pero walang ganitong pangyayari in their death. Think about it. Isa pa, ikaw ba bilang tatay ng anak mong napagbintangan at nagdurusa sa kasalanang alam mong hindi naman siya ang may gawa? Iiwan mo ang anak mo? Alam mo ba, anak mo, hindi siya may gawa nun eh. Yung krimen na yun, napagbintangan lang siya. Sa kanya lang napunta yung parusa, iwanan mo. Kung si Jesus Christ na nakabayubay sa krus dahil pinasan niya ang kasalanan ng mga tao na hindi siya may gawa, iiwan siya ng Diyos. Eh tayo nga, masasamang tao tayo, makasalanan tayo, hindi tayo mang iiwan ng anak natin. Alam natin walang ginawang masama. Ang Diyos pa kaya? Alam niyo yan sa sarili niyo, kahit gaano ka pa kasamang tatay, hindi mo magagawang iwan ng anak mong pinagdudusahan ang kasalanan ng iba. Ano pa kaya ang Diyos na mabuti? So, ikaw naman kapatid, meron ka bang pinagdadaan ng dusa ngayon na tila malaking question para sa iyo? Na tila pinabayaan ka na ng Diyos at hinayaan niyang mangyari sa iyo ang pangit na sinapit mo sa iyong buhay na alam mong hindi nararapat sa iyo. Kung yan ang nararamdaman mo, kung may pakiramdam kang ganyan na ito nangyari sa akin, di ako dapat dito, ba't ba sa akin nangyari ito? No? Huwag mong sabihin at isipin, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? You can recite that verse, but that verse is not actually for you. It was for Jesus. It was a prophecy. But, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kung yan ang nararamdaman mo, magpasalamat ka pa nga kapatid. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang dinaranas mo ngayon, ay ang ganun ding hirap ng kalooban ni Jesus nung ipinako nila siya sa krus ng walang kasalanan. Nang di nararapat sa kanyang pinagdaanan, pinagdusahan niya to the max ang kabayaran ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Kung hindi nangyari yung mga kawalang hiyang yon kay Jesus, wala tayong kaligtasan ngayon, wala tayong kapatawaran ng kasalanan ngayon, wala tayong kabanalan ngayon, wala tayong makikita ang Diyos na magiging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Hindi sapat ang lahat ng sorry sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi sapat ang mga sorry sa Diyos. Dahil sa mga nagawa nating kasalanan, kulang po yun. Kailangan ang isang sacrificial offering para mapatawad ang tao sa kasalanan. At walang taong qualified to sacrifice, to offer a sacrificial offering for the sins of the world. Kasi lahat ng tao makasalanan, kapwa makasalan. No? Si Jesus lang ang karapat-dapat doon. Kaya tinanggap ng Ama ang sacrificial offering ni Jesus Christ. Kaya tayo napatawad. Tanungin kita, ikaw, ang utang ay utang. Tama? No? Ang utang ay utang. Tatanggapin ba ng bangko ang sorry? Ang sorry lang dahil di ka na makabayad sa loan? Sorry bangko ha, hindi na ako makabayad. Hirap na ako eh. Sorry ha. Laki ng utang ko sa iyo, pero hindi ko na talaga kayang bayaran yan. Hindi tatanggapin ng bangko ang sorry. Ha? Ikaw ba may utang sa iyo ng malaking halaga ang kaibigan mo na naging kaaway mo na ngayon dahil sa malaking halaga hindi ka binabayaran? Ha? May utang sa iyo, tapos kung ano-anong excuses nung sinisingil mo, tapos sorry na lang ang sasabihin sa iyo, sorry, hindi na kita mabayaran eh. Tatanggapin mo? Ay, sige, okay lang yan. Okay lang yan. Masaya kang tanggapin. Nang ganun lang. Ala,
ang utang ay utang. Hindi kayang daanin sa sorry ang pagkakautang natin sa Diyos na napakalaki mula bata pa tayo hanggang mamatay tayo. Ang laki ng nakalistang utang sa atin o utang natin sa langit. Amen? Kakasuhan mo siya, di ba? Kung siya may utang sa iyo. Kahit kaibigan mo pa yan, di ba? Magkakapatid pa nga nagkakasuhan dahil sa utang Hindi kayang kunin sa sorry ang mga utang. Lalo na sa Diyos. Banal siya, makasalanan tayo. Di tayo pwedeng sabi, maging banal na rin tayo dahil nag-sorry tayo? Dahil nag-pray tayo? Hindi po. Kakasuhan tayo ng Diyos. Alright? Kakasuhan mo siya. Tao lang tayo, nangungutang din. Ang Diyos pa kaya na di marunong mangutang. Pero napatawad tayo at napawalang sala ng Diyos. Dahil binayaran ni Jesus ng buo sa krus ang lahat ng pagkakautang natin sa Diyos. At satisfied na si God sa bayad na yon ni Jesus. Kaya burado na ang lahat ng pananagutan ng Ama. Kaya nga nung mamatay si Jesus Christ sa krus, tumigis ang kanyang dugo. No? Nung namatay si Christ, ito ang holy clean blood na tumigis. No? Sa lupa. Nung nabiyak ang lupa, pumasok ang dugo. Nabiyak ang mga bato, pumasok ang dugo sa ilalim ng lupa. Nabuhay ang mga patay. Yung pagkabuhay na yun ng mga patay, ay confirmation po yun na yung blood ni Jesus, yung pagkamatay ni Jesus Christ, ay tinanggap ng Diyos bilang kapalit ng ating kabayaran sa kasalanan. Nabuhay ang mga patay noong unang panahon. Mga mananampalataya yun. Noong unang panahon. At nagpakita sa mga tao. Ayan. So, makakapasok na tayo ngayon sa kanyang kaharian na di tayo mahihiya dahil sa utang. Ang offering ni Jesus lang ang katanggap-tanggap sa Ama sapagkat siya lang ang walang bahid ng kasalanan. At siya lang ang makagagawa nito dahil siya lang, dahil sa kanyang likas na pagka-Diyos. Alam niyo kung di tao lang si Jesus at hindi wala siyang bahid ng pagka-Diyos, gaya ng inaakala ng iba, na Kristiyano kuno sila, tapos tinatanggi nilang Diyos si Jesus. Alam niyo po, si Jesus Christ ay hindi Diyos. Hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang hain ng tao. Kaya nga ininaog si Jesus, sinugo si Jesus Christ sa krus, sapagkat sa mundo ay walang kwalipikado na mag-alay ng banal na handog ng kanyang sarili. Ang Diyos mismo lamang na magkakatawang tao ang may kakayanang abutin ang standard ng Diyos Ama. Wala tayong magiging kabanalan sa harap ng Diyos kung hindi dahil kay Jesus, maliban sa kabanalan ni Kristo Jesus na anak ng Diyos. Hebreo 10, sabi diyan, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Sabihin natin, minsanan. Sa English niya, ang ginamit na terms ay once and for all. Once for all time. No? Minsan lang. No? Why? Yun yung ganun ka-effective yung offering na yun. No? Ang pagkabanal natin ay bunga ng minsanang pag-aalay ni Kristo sa krus. Ito, anya, ay magpakailanman. Sabi sa Hebreo 13:12, ang sariling dugo ni Jesus Christ ang nagpaging banal sa mga tao. Ang dugo ni Kristo ang kasangkapan ng Diyos upang tayo'y gawing banal. So yan po ang pangalawa, no? Ang una, sabi natin kanina, ang mensahe ng krus ni Kristo, kalayaan ng tao sa pagkakagapo sa mundo. Pangalawa, kabanalan ng tao kay Jesucristo. Ito na yung pangatlo. Katiyakan ng buhay ng tao kay Jesucristo. Karoon ng katiyakan. Alright, una kalayaan, tapos nagkaroon ng kabanalan, ngayon ay nagkaroon ng katiyakan, assurance. Katiyakan ng buhay, assurance of eternal life. Alright, sabi sa Colossus 2:13 hanggang 15, kayong dating patay dahil sa
kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pinatawad, pinawalang bisa. No? Matindi po yun. Laban, ang sabi po dyan, ang lahat, ibig sabihin, walang itinira. Ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Kumbaga, binura yung buong batas na magsasakdal sa atin sa mga ginawa natin. Ha? Ano yung mga alituntunin na pinawalang bisa na ng pag-aalay ni Kristo? Ano yung mga alituntunin na yon? Yun yung the law, the commandments, na pag binasa mo ang 10 utos, pag binasa mo ang mga batas ng lumang tipan, ikaw ay magiging guilty. Dahil sa lahat ng ginawa mo, ay puro pagsuway sa law na yon. Binura pala yun. Doon sa cross. Kaya nawala na ang Old Testament. Naging obsolete na ang Old Testament laws. No? Para walang batas, walang konstitusyon sa langit na mag-i-exist na mag-hunt, hahantingin tayo, habulin tayo ng batas na yun. Ha? Wala, ibig sabihin, pati future ng mga pagkukulang ng mga saints ay covered. Kaya nga, once and for all. Sabi, basahin ko ulit, verse 14, Colossus 2:14. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Grabe, ano? Verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Alam niyo po, sa Christianity, ang katiyakan ng ating tagumpay sa Panginoong Hesus ay na-validate at na-confirm sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang resurrection. No? Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, 100% sure na tayong papasok sa langit. No? 100% na sure ang ating buhay. At hindi lang dahil doon, sa muling pagkabuhay niya, sinusiguro ang lahat. Patuloy siyang nakasubaybay sa atin at binabantayan niya tayo, iniingatan hanggang matapos at mapasuko niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Hebreo 10:12-14, itong sabi. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Yung pag-upo sa kanan ng Diyos na yon, doon na nagsimula ang kanyang heavenly rule sa earth. Okay? Yung pag-upong yon, no? Siya nakabantay na sa atin. Tapos na ang kanyang ginawa sa earth, doon naman siya sa kanyang opisina. No? Nag-field trip muna siya, doon muna siya sa field. Pagkatapos, ngayon office job naman, umupo na siya doon. Tiningnan niya, binabantayan niya ang kanyang mga nilalang, ang kanyang mga tinubos. Yan. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman. Tingnan niyo yung term, magpakailanman, ginawang ganap magpakailanman, ang mga pinaging banal, ginawang perfect tayo. At pinagiging banal niya na tayo, at ginawa pa niya tayong perfect. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakamalaking mensahe ng krus sa sangkatauhan. Ito ang rurok, tuktok, ang pinakamatayog sa lahat na proof of God's work and masterpiece of creation. The resurrection of Jesus Christ was the ultimate truth of Christianity. Kasi history lahat yon. Hindi yun katang-isip. Kaya
itinaya ng mga apostol at lahat ng mga believers in Christ sa kasaysayan ng unang panahon ang kanilang buhay. They were martyred for that single truth, the resurrection of Jesus. Kasi yun ang living proof na totoo lahat ng sinabi ng Diyos. Totoo lahat ng sinabi sa Old Testament. Totoo lahat ng prophecy. Totoo lahat ng sinabi ni Jesus. Alam niyo, bago si Jesus Christ ipako sa krus, bago siya namatay, sinabi niya na muna yon, no? Na siya ay iaalay, no? Alam na ni Jesus Christ yan, foretold na sa mga alagad yan. Kaya tinayan nila ang kanyang buhay, sapagkat yun ang affirmation na totoo ang kanilang pananampalataya. Sapagkat nakasisiguro sila doon, hindi nila itataya ang kaisa-isa nilang buhay walang kasiguraduhan, lalo na sa isang kasinungalingan lamang na muling nabuhay ang hindi naman talaga nabuhay. Alright? Lahat ng relihiyon may code of faith po yan. Meron lahat sulatang binabasa yan. May sariling Biblia din sila. Ang Hinduism, Buddhism, Islam, at iba pang mga relihiyon sa mundo other than Christianity. May sinusundang code of beliefs po yan. No? May libro yung binabasa, may sariling Biblia yan. Alright? Pero ang kaisa-isang bagay na wala sila, no? Na meron ang Christianity na meron tayo, ang kaisa-isang bagay na wala silang lahat. Tayo lang, mga Kristiyano, ang meron ay yung resurrection of our Lord. Ang kanilang mga Panginoon na matay at nanatiling patay, ang ating Panginoon lang ang nabuhay muli, which validates our faith and our claim of truth and why we believe in Christianity. Amen? And why we believe in Jesus Christ. Ang katunggalin ng resurrection po, katunggalin ng resurrection faith ng Christianity ay ang reincarnation belief ng paganism. Okay? And even their claim of reincarnation, no, yung babalik sa laman, yung mga namatay, mabubuhay muli, babalik sa ibang kaanyuan, no, hayop man yan, ano man yan, no? Even that claim of reincarnation, wala silang maipakitang katibayan ng reincarnation nila. Kaya nanatiling myth hanggang ngayon, katahang isip ang reincarnation idea. Walang record of history na may nag-reincarnate sa kanila. Ano ang mensahe niyan? Tayong nasa Christianity ay nasa tamang pananampalataya. At tayong lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay muli ring mabubuhay at hindi na muling mamamatay pa gaya ng ating Panginoon. Amen? Yan ang katiyakan ni Jesus sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Katiyakan ng buhay na walang hanggan sa bawat isang nakay Kristo Jesus. Sabi sa John 11:25-27, Jesus told her, si Martha ang kausap dito ni Jesus, one of his best friends. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Yes, Lord, she told him, I have always believed you are the Messiah, the Son of God, the one who has come into the world from God. Juan 11:25 hanggang 27, Tagalog ko po yan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So kung ano yung nangyari kay Jesus Christ na matay muling nabuhay, ganun din tayo. We will be resurrected. At yan ay promise kasi hindi pa naman tayo namamatay. Pero how sure are we? Kasi yung nagsabi, siya ang nagsample sa kanyang sarili, namatay siya, muli siyang nabuhay. So the resurrection of Jesus Christ is the validation of truth, the affirmation of truth, and the vindication of everything that was written. Yan ha. So tandaan po natin yan. Sabi yan,
muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Ang tinutukoy po dyan, hindi na tayo pupunta sa kapahamakan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero kailanman ay hindi na tayo magbabayad noon. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, napaparito sa daigdig. At mind you, ito rin ang dahilan kung bakit araw ng linggo, Sunday, ang naging regular na pagtitipon para sumamba bilang church sa halip na Sabado. No? Kagaya ng kaugalian ng ibang mga Hudyo, ng mga Hudyo noon, patuloy ngayong sinusunod ng mga kulto. Ayan. Alright? So, yung iba kasi, ang pananambahan nila, pinipilit nila ang Sabado. Yung pangingili ng Sabado. No? Sabbath. Alright? Now, itong resurrection of Jesus Christ, ito po yung dahilan bakit naging linggo ang panambahan ng mga Kristiyano. Ang New Testament early church po, ang unang nagpasimuno ng Sunday services and fellowships. Yung mga grupo ni na Apostol Pablo, ni na Pedro. Kasi ito yung araw na muling nabuhay si Lord. Pakita ko sa inyo mga versikula. Kung kayo nagsusulat, sulat nyo to. John 20 verse 19 and 26. On the evening of that day, the first day of the week. Ano yung first day of the week? Sunday. The doors were locked. Jesus came and stood among them. Linggo, dumating si Jesus. Huy, nabuhay ka! Kaya commemorate nila yung linggo. Doon sila nagwo-worship. No? And then sabi ng verse 26, 8 days later, His disciples were inside again. Nagtitipon na naman sila. So the following Sunday na naman yun. Jesus appeared to the disciples on the first day of the week, Resurrection Sunday. And again, a week later, indicating a rhythm of weekly Sunday gatherings. Alright. So, pangalawa, Acts 20 verse 7. Sabi diyan, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them. They were gathering together, fellowshipping, breaking bread. Sunday po yon, first day of the week. Alright? 1 Corinthians 16 verse 1 to 2. On the first day of the week, each of you is to put something aside and store it up. Magtabi kayo ng pangbigay, pang-offering. No? Paul instructs the Corinthian church to set aside their offerings on Sunday, implying a regular gathering on that day. No? Sa Revelation chapter 1 verse 10, I was in the Spirit on the Lord's Day. The Lord's Day is widely understood by early Christians to refer to Sunday. That's the day of Christ's resurrection. The Lord's Day. Ito yung araw na to. Okay? Resurrection Day ngayon. Sa Colossians 2:16 to 17, therefore let no one pass judgment on you in questions of food and drink or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. No? Huwag nang ipilit yung Sabbath. No, tapos na 'yan. All right? Huwag kayong husgahan ng mga taong naniniwala lang sa Sabbath ang pagtitipon. Kasi tayo ay na kay Jesus Christ na. Siya ang ating sinasalubong tuwing linggo. Kaya mahalaga po na paglinggo bigyan natin ng oras. Ganun ang ginawa ng mga true believers ng early church eh. They set aside everything for Sunday. Kaya huwag kayong magdadaos ng kung anong ginagawa, anong lakad, huwag kayong lalakad, huwag kayong bibiyahe, huwag kayong gagawa ng kung ano-anong mga excuses kay Lord para lang hindi kayo makapagsimba. No? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, uunahin mo si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, unahin mo si Jesus. No? Kahit may sakit ka, no, mag-set ka ng time para kay Jesus. Sakit mo sa katawan lang 'yan. Pwedeng makinig ang tenga mo, manood ang mata mo sa live presentation ng Word of God. The Word of God is most important. You have to hear the Word of God. Amen?
Jesus Christ came to life again for you. No? Excuses ka ba? Unahin mo si Lord. Seek first the kingdom of God. Yan ang motto ng lahat ng mga tunay na mga anak ng Diyos, tunay na Kristiyano. Magtatapos po tayo dito. The resurrection of Jesus has changed many things in humanity. Binago nito ang Old Testament, no? Mga rules and regulations ng mga Hudyo noong araw. Binago ito, inalis ito, at naging applicable na ang sistema ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo at hindi na lang sa mga Hudyo. In short, binago nito ang buong testamento o kontrata ng Diyos at tao. Ito na yung New Testament. At ang New Testament ay nagsimula nung si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay on the third day. In effect, binago nito pati ang buhay ng bawat isang nagpapasakop sa testamento ng Panginoong Hesus, Hudyo man o pagano. In conclusion, gusto ko magtapos dito. Si Jesucristo ang punot dulo po ng ating pananampalataya sa Diyos. Jesus is the author and the finisher of our faith. Wala na tayong hahanapin pa kay Lord. Nasa Kanya na ang lahat, nasa atin na rin ang lahat dahil sa Kanya. We are complete and perfect in Christ. So dahil siya ay nasa atin na rin ang lahat. At dahil siya ay perpekto at lahat ng kanyang ginawa ay perpekto, walang kulang, tayo man din ay naging perpektong mga nilalang na sa mata ng Diyos, sa kabila ng ating mga pagkukulang dahil ito sa Kanya. At yun lamang ang mahalaga sa Diyos. Kaya bawat tao, si Jesus ang kailangan, pagano man sa lahat, ano man ang relihiyon mo, no? Ano man ang paniniwala mo, kalimutan mo na yan, kalimutan mo na ang relihiyon. No, huwag ka na mag-label ng kung anong relihiyon. Ang mahalaga, ang tanong dito, is Jesus Christ in you? Alright? Yan ang kahulugan ng kaligtasan kay Kristo. Kaya bawat tao, kailangan si Jesus. Ano ulit yung tatlo? Mensahe ng krus. Number 1, kalayaan ng tao sa pagkakagapos natin sa mundo. Kabanalan ng tao sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Katiyakan ng buhay na walang hanggan ng tao kay Jesucristo. Yan po ang mensahe ng krus ni Kristo. Ang araw na ito ay mahalaga, naging tradisyon na lang po. Pero, come to think of it, reflect yourself dito sa mga napakinggan ninyo. Alam nyo, reflect yourself on the cross. Surrender your life to Jesus. Obey Jesus and follow Jesus. Read His Word. Listen to His Word. Have faith in the Lord. Jesus is the only answer to your life. Tayo po yung sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na amin pong pinag-aralan, na amin pong pinagbulay-bulayan. Dakilang Ama, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin sapagkat wala kang pagkukulang sa amin. Binigay mo ang lahat, O Diyos, sa iyo. Punong-puno ka ng karunungan, ng wisdom, ng knowledge and understanding. At salamat, Panginoon, sapagkat mabuting Diyos ka upang kami ay abutin at turuan. Salamat sa pagtuturo mo sa amin sa umagang ito, sa araw na ito, sa hapon na ito. Hayaan mo, Panginoon, ang mga taong naabot ng tinig na ito ay magkaroon ng tunay na paglapit sa iyo at pagsunod sa iyo, Ama. Pinagkakatiwala ko ang mensaheng ito sa iyong mga kamay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa inyo. Ipasa niyo po ang message na ito, ang video ito, ang link na ito sa mga kaibigan, kamag-anak ninyo na nais niyong abutin ng mensahe ng krus ni Kristo. Sapagkat ang mensaheng ito ay para din sa kanila. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na linggo, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.